Magandang araw mga katyan. Halina't kayo samahan nyo ako manood ng kwento ni Ron and Gail. Maraming Pilipino ngayon ang nai-inspire sa kanilang kwento mula sa kanilang unang buhay na talaga namang sobrang hirap ang kanilang dinadanas. So, ito yung nagtitrending ngayon na video ni Ron and Gail. Ito yung kwento ng kanilang buhay. Kaya mga katyan, samahan nyo akong panoorin ang kanilang kwento. Samahan nyo kami ipakita ang ating munting tahanan. Malit man mga mare, pero ito ang nagsisilbing silungan natin sa anumang panahon. Kaya ang ating munting tahanan ay hindi natin ikakahiya at ipagmamalaki natin. Ito na po yung mga nagre-request na house tour daw. Tara mga mare, samahan nyo kaming pumasok sa ating munting tahanan. Ganito pala siya mga mare sa labas. Ang pintuan natin ay yero lang. At ang dingding pala natin mga mare, yung mga sako na malalaki na pinagtagpi-tagpi kaya ganyang kalaki para siyang lona. Tapos mga mare, sa kabilang banda ay yero mga mare. Yung mga hindi ni tatay na ginamit na yero para sa bubong ay ginamit niya ng dingding. Tapos yung mga nagsisilbing pundasyon ay mga kahoy lang. Ang nakakatuwa nga mga mare, kahit ganito yung kubo namin, never lumipad yung bubong namin kapag bumabagyo. Kaya talagang ginagabayan kami ni Lord. Pagpasok niyo pala mga mare, ito yung ating sahig. Sa sobrang tagal na kasi mga mare, yung mga kawayan ay natanggal-tanggal na kaya naman tabla na lang. At eto naman yung mga solar natin mga mare, ang lakas ng ilaw at sakto nga umuulan pa. Yung kubo pala natin mga mare ay nakatayo siya sa ibabaw ng tubig. Ito pala yung mga mare, palisdaan dati pero ngayon wala nang laman. At tingnan nyo man mga mare, sahig natin butas-butas na. Para tuloy tayo na sa dagat, tingnan nyo naman yung baba natin, puro tubig. Ganun pa man mga mare, nagpapasalamat kami kahit papano may nasisilungan tayo. At eto naman yung kabila mga mare. Pagpasensya nyo na mga mare, wala tayong magagandang gamit. Eto lang yung gamit natin. Wala naman mga mare halos pinagkaiba. Sira-sira na rin tong sahig kaya naman may mga tabla na nakalagay. Suhin man namin mga mare ipaayos to pero masasayang na yung pera natin dahil hindi naman atin to. Kaya talagang mare mag-iipon tayo para kahit papano makabili tayo ng kahit malit na lupa. Tapos mapatayuan natin ng kahit malit na kubo pero maayos na. Sino nakaranas na ganito yung bahay nila pero hindi kinakahiya? Sa totoo lang mga mare, sa ganitong sitwasyon wala naman nakakahiya. Basta wala tayong inaapakang tao ay okay na yun. At ayan nga mga mare, dinisplay pa nila mama yung tilata. At tuwan-tuwa po nga ako kasi marami pa rin pala tayong dilata rito at may toyo pa nga malaki. Ang nakaka-proud lang mga marag sabihin, kahit ganito yung tahanan namin ay hindi kami nagugutom kahit papano. Tagpi-tagpi man yung ating dingding ay okay lang. Kasi kahit papano ay nakakaraos naman tayo sa pang-araw-araw. Kung ganito yung bahay mo, dapat proud ka. Kasi hindi naman ibig sabihin nun kapag ganito na yung bahay mo ngayon ay ganun na habang buhay basta may gagawin ka. Aayon din sa atin yung panahon. At ayun nga yung mga bibi, tuwang-tuwa pa nung nakita ako, akala mo naman papakainin ko sila. At dito pala tayo sa balon na to kumukuha ng tubig panghugas at eto yung mga tanim nila mamang Gabi. Pagbalik ko nga mga mare, yung kapatid ko ay nagluluto na ng sinaing. Kasi nga, tanghali na rin ito at ako naman naghihiwa ng papaya kasi magagatay ng papaya. Sarap kasi yung ginataang papaya tapos may daing. Kaya yan, tamang balat lang tayo ng maliit na papaya, kami lang naman kaya okay na to. At ayun nga, pagkatapos ng kapatid ko magsayang, ako naman na magluluto ng ginataang papaya. Isa to sa paborito ni mama, kaya tiyak na marami siyang makakain ngayong araw. Sobra-sobra ako nagpapasalamat kay Lord kasi nakilala namin ng vlogging. Kasi kahit papano mga mare, binibigyan na kami ng respeto ng ibang tao. Dati kasi mga mare, harap-harapan kami binabastos. Yung tipong kulang na lang itapat sa'yo yung panghusga nila. Kayo rin ba mga mare, naranasan nyo yung porket nasa gitna kayo ng bukid o kaya naman bundok ay puro panalaat yung natatanggap nyo? Yung tipong pag uwi nyo ng galing eskwelahan ay uwi na lang kayo ng umiiyak. Bakit kami mga ganun tao? Nakadepende yung respeto nila kung ano yung estado mo dito sa lipunan. Sana kapag mangre-respeto tayo ng mga tao, dapat lahat. Wala dapat tayong pinipili, mayaman man o mahirap. Saka, huwag tayong manghuhusga agad. Kung ano lang nakikita ng mga mata natin, hindi naman natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya sobra-sobra din yung ginawa ng vlogging sa amin.
Laki ng pinagbago mga mare. Nakakapagbigay pala ng inspirasyon yung buhay namin, kaya maraming pong salamat. Yung iba kasi mga mare nagme-message sa atin, sabi nila nakakapagbigay daw inspirasyon yung buhay natin sa kanila. O kaya naman binabalik daw natin sila sa kabataan nila nung araw. Nakakatuwa nga yung iba, sabi naranasan daw nila pero ngayon guminhawa na daw yung buhay nila, kaya laban lang daw. Naniniwala rin naman kami basta nagsusumikap ka sa buhay ay lahat ng pangarap mo ay makakamtan din natin. At balang araw aayon din sa atin yung panahon. Tayo naman magtatagumpay sa buhay kaya tiwala lang at lumaban. At ayan na nga mga mare, tapos na tayo magluto at ayan nilagay ko na yung kanin at kakain na tayo ng pananghalian. At ang sarap mga mare ng ating pananghalian, tingnan nyo naman, ginataang papaya na may daing. At ayan na nga, nagsandok na si mama. 3 lang pala tayo mga mare kakain dahil si tatay naman daw pa. Nauna na kami kumain mga mare kasi si mama kailangan pang uminom ng gamot. At ayan nga mga mare, may pa-juice pa tayo. Bigla ko lang naalala mga mare ng mga bata kami. Kapag may juice kami sa hapagkainan, sinasabi namin mayaman kami ngayon. Kasi nga may juice tayo. Pero nakakatuwa lang ngayon, kahit kailan natin gusto mag-juice ay makakapag-juice na tayo. Hindi na lang para pag may bisita. Anytime mga mare. Kaya rin ba mga mare ng mga bata kayo madalas nyo yung sabihin? At etong ang apo ko, napakahirap pakainin. Dami kasi niyang kinain kanina bago mananghalian kaya naman busog na busog pa. May nagsabi mga mare sa amin na hindi nila akalain na darating kami sa punto na ganito. Tipong kahit papano may nakakilala na sa atin. Sino ba naman kasi talaga mag-aakala sa mga buhay ng bawat isa sa atin? Dahil hindi naman natin nakikita yung hinaharap ng bawat isa. Kaya dapat huwag tayong mangusga. Sabi nga, ang mundo ay bilog. Hindi lahat ng nasa itaas ay palagi nasa taas at hindi lahat na nasa baba ay palaging nasa baba. Isa yun mga mare sa pinanghahawakan namin. Na hindi habang buhay ay ganito yung pamumuhay natin. Nakakatuwa lang kasi mga mare, dati kami nilalait ngayon, inspirasyon na kami sa ibang tao ngayon. Ang buhay nga naman, punong-puno ng sorpresa kahit gaano may plano yung buhay mo. Kain pala tayo mga mare. Sabayan nyo na kaming kumain. Alam nyo mga mare, hindi naman namin naasam na yumaman. Ang gusto lang naman namin mga mare, kahit papano ay makaraos tayo. Yung tipong makabili tayo kahit maliit lang na lupa, tas tatayo natin ng kahit maliit na kubo pero maayos na. Yung tipong hindi mo naiisipin na kapag umuulan, tutulo na naman. Tapos may kuryente. Kasi sa totoo lang, ang hirap makicharge sa ibang tao. O kaya naman makinood. Yung tipong nandun ka sa labas ng pintuan o kaya naman sa labas ng bintana, minsan saratuhan ka pa. Pero wala kang magawa kasi nakikinood ka nga lang. At ayan nga mga mare, napakalakas ng hangin ngayon. Ang lakas pa ng ulan. Naku, nakakatakot. Baka bumaha na naman. Sana wag. At yan nga mga mare, pagkatapos ng ulan at eto naman si tatay, ang dami ring nahuling isda. Halos kalahating timbalan siya mga mare na halo-halo. Hindi nga lang kalakihan mga mare, pero okay na to pang ulam. Kaya naman ayan si tatay, pinipili yung pwedeng ipang prito. Ito yung gusto namin sa bukid, nakakalibre kami ng ulam na hindi namin kailangan bumili ng tilapia. Kasi kung bibilin mo to mga mare, ang mahal na, lalo na ngayon ang mahal ang bilihin. At ayun nga mga mare, bumusa naman napakalakas na ulan. Kaya mga mare, hanggang dito na lang, bukas ulit. At ayun na nga mga katyan, napakasarap pakinggan ang kwento ni Gail. Nababalikan natin yung mga nakaraang buhay natin. Ayun, legit lang sa mga kagaya naming mahihirap nakaramdam ng mga naramdaman ni Ma'am Gail. At ayun, napakasarap pakinggan. Ayun, sabi niya maaari mong balikan yung nakaraan mo tungo doon sa pakikinig ng kwento niya. Talaga naman maantig ka, lalo na nakatulad ko yung nakikinig na nakaranas ng mga dinanas nila. So, napakasarap sa puso, napakasarap pakinggan ng kwento ni Ma'am Gail. Ayun. So, ayan mga katyan, at maraming salamat po sa panonood nyo. At huwag nyo pong kalilimutan mga katyan na i-follow si Ron and Gail mga katyan. At iwasan po natin mga katyan sa mga fake account po na Ron and Gail. Kasi marami na po kumukuha ng video nila. Iwasan na lang po natin mag-follow doon. Kasi tama nga naman, ang nagpakahirap si Ron and Gail. Tapos ang maaring kumita dahil sa views yung ibang
nangunguha ng video. Ayun, lalagay ko lang yung link nila dyan sa ibaba at dyan, nandyan yung kanilang link para ma-direct kayo doon sa kanilang video at sa kanilang page mga ka-chan. Ayan, maraming salamat po mga ka-chan at subaybayin nyo pa po ang mga kwento ni Ma'am Ron and Gail. Ayan, maraming salamat mga ka-chan. Bye-bye, God bless. Hello po, pa-subscribe naman po kay Sir Lucky Chan Vlog TV. Thank you po.